Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Nalilito si Beck at sinabing naiintindihan niya kung ayaw gawin ng slime, pero nagtaka siya kung bakit hindi sumunod ng maayos ang pusa sa utos ng amo nito. Tumingin sa kanya ang bida at sinabing siguradong nakakita na siya ng klinika kahit minsan noong nasa Terra pa siya. Pagkarinig nito, napasigaw sa takot si Beck dahil napakahina ng teknolohiyang medikal sa Terra. Kilala roon na kapag palagi kang nagsasanay at kumakain ng kung ano-anong kakaibang pagkain, bihira kang magkasakit. Dahil dito, karamihan sa mga doktor ay parang mga manloloko. Hindi na nga bago ang pumunta ka sa doktor para gumaling, pero uuwi ka na may panibagong sakit. Sinubukang ilihis ni Beck ang usapan at sinabi na oras na raw para ipakita ng chef ang galing nito at baguhin ang mood. Tinanong niya kung ano ang nasa menu ngayong araw. Hindi natuwa ang bida at naisip na tulad ng dati, ang bilis ni Beck magbawi kapag napapagalitan. Maya-maya, nagluluto na ang bida. Lumapit si Beck para silipin ang ginagawa nito at napanganga sa gulat. Naghahanda ang bida ng isang piraso ng karne, at sinabi ni Beck na napakasarap daw ng karne na iyon, na ang pagkain nito ay halos isang uri ng kalapastanganan. Karne iyon mula sa baboy ni Lovey. Naisip ng bida na kapag ito ang ipinakain sa mga bata, mabilis na babalik ang saya nila. May alamat ang karne na iyon. Noon daw, may isang lalaking nagngangalang Lolas na nagsawa sa kadiring at walang lasang pagkain sa Terra. Naisip niya kung bakit hindi na lang kumain ng masasarap na pagkain. Likas sa tao ang hangarin sa masarap na pagkain. Hindi naman daw bulok ang panlasa ng mga taga-Earth. Nagtaka siya kung bakit itinuturing na masama at ipinagbabawal ang paghahangad sa masarap. Kaya sinunod ni Lolas ang kanyang pagnanasa at kumain siya ng kumain ng masasarap na pagkain, hanggang sa tuluyan siyang nagbago ng anyo at naging baboy. Pagkarinig nito, natakot ng husto si Beck at napasigaw. Tinanong niya ang amo kung ang ibig sabihin ba nito ay dati palang tao ang baboy, at nagsimulang magwala sa tanong kung paano niya kakainin ang ganong karne. Huminga ng malalim si Sang-woo at pinakalma si Beck. Ipinaliwanag niyang alamat lamang ang kwento, bagamat may ilang bahaging may katotohanan. Lalo pang nalito si Beck at muling nagtanong kung totoo bang may ganung tao. Sinagot ng bida na wala, hindi totoong tao iyon. Pero totoo na sa Terra, itinuturing na kalapastanganan ang pagkain ng ganong karne dahil minonopolyo ito ng mga Diyos. May tuntunin doon na hindi pwedeng kainin ng mga tao ang mga ganoong delicacy ng basta-basta. Kaya inangkin ng maliliit na Diyos ang lahat ng mga masasarap na pagkain. Lalong naguluhan si Beck at nagtanong kung saan galing ang mga baboy. Ngumiti si Woo at sinabing nakuha niya iyon bilang gantimpala matapos talunin ang hari ng mga demonyo. Isa itong espesyal na produkto na pinalaki sa perpektong kapaligiran at inalisan pa ng masangsang na amoy sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Natuwa si Beck at nagtanong kung anong klaseng putahe ang lulutuin ng bida gamit ang napakasarap na karne. Naisip pa niya kung baka nilagang karne sa matamis na sarsa o karne sa pulang sarsa ang gagawin. Napakunot noo si Sang-woo at tinanong kung ano raw ang pinagsasabi niya, at sinabing halatang hindi marunong magluto ng karne si Beck. Lumipas ang oras at naging handa na ang pagkain. Napatingin si Beck sa mga pagkaing nakahain sa mesa at sinabi niyang parang biglang nagising ang lahat ng pagkakoreano niya sa sandaling iyon. Nakiusap siya kung pwede bang tumikim kahit isang subo lang ng kimchi at kanin. Tumanggi si Sang-woo at sinabihang maghintay muna. Nang inig si Beck sa tulo ng laway at sinabing isa itong pahirap sa kanya. Naisip ng bida na natural lang iyon dahil ang kimchi ay siya mismo ang gumawa at pinahinog kasama ng bawang, dahon ng litsugas, mga halamang gulay, paste ng toyo, inasnan na hipon, at kung ano-ano pa.
Lahat ng iyon ang mga pinakamahusay na katuwang na dinala pa mula sa daimong para sa pangunahing bida, ang inihaw na liempo. Galit pa rin ang dalawa dahil sa mga nangyari kanina. Napansin ito ni Yana at sinabi niyang mukhang hindi pa rin humuhupa ang inis ng dalawa. Tinanong niya ang bida kung talagang mapapakalma sila ng pagkain. Sumagot si Wu na oo, at pinakiusapan siyang panuulin ng mabuti. Kumuha siya ng hiwa ng liempo at inilagay sa ihawan. Ngumiti siya at sinabing ngayon palang magsisimula ang tunay na laban. Paglanghap pa lang nila sa bango at marinig ang sizzling ng iniihaw na karne, biglang kumislap ang mga mata ng dalawa na kanina lang ay seryoso ang mukha. Pati si Anya ay namangha, sinabing napakasarap ng amoy. Tiningnan niya ang dalawa at naisip na mukhang tapos na agad ang laban, talong-talo na ang tampuhan. Tatlo silang nakatitig sa karne, naglalaway at sabik na makatikim. Makalipas ang ilang minuto, handa na ang bahagi at inilapag sa mesa. Sinabi ni Beck na siguradong mapapasarap ang kain nila, at sumang-ayon ang MC, hiniling na kainin nila ng masarap. Pagkabigay ng pahintulot, hindi na nagpatumpik-tampak sina Beck at Yanya at agad samubo. Halos mabaliw si Beck sa sarap, pakiramdam niya'y parang may mga baboy angel na lumilipad sa harap niya. Nanginginig pa siya habang sinasabing napakasarap at ito nga raw ba ang sikat na baboy na gustong angkinan ng mga Diyos. Namangha rin si Anya sa lasa at sinabing sobrang sarap. Tumawa si Wu at sinabing tunay nga itong isang pambihirang delicacy, kaya kumain sila ng marami. Pagkatapos, nilingan niya sina Nabi at Yang Shik at tinanong kung ayaw pa rin ba nilang kumain. Nagtatampo pa sila pero hindi na nila kinaya ang gutom. Sinabi nilang titikim lang ng kaunti, ngunit pagkasubo, hindi na napigilan ang sarili at sumigaw pa sa sarap. Napabuntong hininga si Wu sa ginhawa at natuwa na maayos na ang lahat, pero napaisip din siyang kailangan niyang mag-ingat para hindi na maulit ang ganitong sitwasyon sa hinaharap. Biglang nag-focus si Beck at naglabas ng malakas na enerhiya, iniisip na wala sina Jihan at Okif ngayon. Dahil sama ng loob ng pusa at ng slime, nagkaroon siya ng magandang pagkakataon. Sobrang tindi ng konsentrasyon niya kaya pati si Anya ay kinabahan. Mabilis niyang dinampot ang ilang piraso ng karne at sunod-sunod na kinain. Naiinis si Nabi at sinigawan siya na huwag maging madaya at ubusin ang lahat. Sinagot naman ni Beck ang pusa na kung wala namang pangalan sa karne, edi sa kung sino ang makakain iyon. Nagalit din si Anya at sinabing sinisimulan niya ang sermon dahil hindi pa nga nakakakain ang kanyang tiyuhin, wala man lang siyang itinira para sa kanya, nabastos daw at walang galang. Patuloy lang sa pagkain si Beck na parang walang pakialam, sabay sabi na pwede raw siyang kamuhian hanggat gusto nila dahil panandalian lang ang galit, pero ang karne ay panghabang buhay na sarap. Napabuntong hininga ang bida, iritado, iniisip na sobra na talaga ang ginagawa nito at mahirap panatilihing maayos ang lahat kung ganito palagi. Nagsigawan din si Nabi, sinabing galit din siya kay Beck. Bigla, may narinig silang isa pang boses na nagsabing galit din siya. Natahimik ang tatlo at sabay-sabay na napalingon sa slime, na ni minsan ay hindi pa nagsalita noon. Paulit-ulit nitong binibigkas ang salitang, galit na parang galit na galit din. Kahit ang bida ay napamangha, ngayon lang nagsalita si Yang Shik. Isa sa pinakakaraniwang halimaw sa mundo ang slime. Pero dahil napakarami ng uri nito, kaunti lang ang mga pag-aaral tungkol sa kanila. Gayunman, may magkakatulad silang katangian, sumisipsip, nagbabago ng anyo, at umaangkop. Kinakain nila ang nasa paligid, binabago ang komposisyon ng katawan, at lumalaki. Halimbawa, ang puding slime sa Terra ay kumakain ng tira-tirang pagkain at ginagawang parang matamis na puding ang katawan nito para lumaki. Samantalang ang mga putik na slime sa ligaw ay sumisipsip ng maruming tubig at latak ng latian, at ginagawang lason ang laman ng katawan para dumami. Sa madaling sabi, ginagaya ng mga slime ang kapaligiran nila.
Ipinaliwanag ng bida ang lahat ng ito sa dalawa habang patuloy na sumisigaw si Yang Shik ng salitang galit. Kahit matapos ang paliwanag, medyo nalilito pa rin si Yuna. Sinubukan ni Wu na gawing mas simple dahil matagal nang kasama ng slime ang mga tao at pusa, natutunan nitong tularan ang boses ng tao, kaya nga marunong na rin itong umiyo na parang pusa. Dagdag pa niya, medyo kahawig ng boses ng babae ang tunog na inilalabas ng slime, kaya malamang ginaya nito si Yuna. At kapag mas tumagal pa, baka kaya na nitong gayahin ang kahit anong boses. Napatingin ang bida sa slime at napaisip. Sabi nga ng lahat, mahalaga ang kapaligiran sa paglaki ng mga bata. Pero ang bilis ng pag-evolve ng batang slime na ito ay ibang klase na. Naisip niya kung normal ba talaga na ganito kabilas ang naging pagbabago nito. Natuwa si Nabi at sinabi kay Ona na ang galing-galing daw talaga. Napaisip si Sang-woo na mula ngayon, kailangan niyang maging mas maingat sa mga sinasabi at ginagawa niya. Tinanong niya ang dalawa kung naiintindihan na ba nila kung paano natutong magsalita si Yang Shik. Sabay na tumanggo sina Anya at Nabi. Naisip ng MC na kailangan na rin nilang turuan ang slime ng iba pang salita bukod sa galit. Matapos iyon, medyo nahihiya si Ona at tinanong ang tiyuhin niya kung dahil ba sa kapaligiran kaya naging ganoon si Beck. Umiling si Wu at sinabi na kasalanan iyon ni Beck mismo. Naging baboy si Beck dahil sobra-sobra siyang kumain. Lumapit ang MC sa kanya at tinanong kung nahihiya na ba siya, pinagsabihan na dapat may iniwan man lang siya para sa iba at hindi inubos lahat mag-isa. Paalala pa ni Wu na sinabi na niya noon na may mga bahaging totoo sa alamat ng baboy, at ang anyo niya ngayon ay bunga ng pagkain ng ipinagbabawal na karne. Huminga ng malalim si Wu at sinabing huwag mag-alala si Beck, hindi naman siya mananatiling baboy magpakailanman. Kapag nagsisi siya at nagtimpi, malamang mawawala ang sumpa makalipas ang 1 o 2 araw. Kinabahan si Beck at tinanong kung talagang kailangan niyang manatiling ganoon ng 2 araw habang nagmumuni-muni. Biglang may mga narinig siyang halakhakan. Sinubukang pigilan ni Yuna ang tawa at humingi ng paumanhin, sabi niya hindi raw siya tumatawa sa kanya. Pero sinabi, walang pakialam. Tinuro pa siya at humagalpak sa tawa, sabing deserve niya iyon. Humingi rin ng paumanhin si Anya, pero inamin niyang natatawa rin siya. Napayuko si Beck at napaiyak, iniisip kung ano na ba ang nangyayari at kung baboy na nga ba talaga siya, parang isang kalokohan ang lahat. Makalipas ang ilang sandali, sa opisina ng sangay, nakaupo si Beck ng malungkot habang nasa tabi niya si O'Keefe. Inaasar siya nito at tinanong kung gusto raw ba niyang sumama sa kanya sa China. Nalito si Beck at tinanong kung bakit siya pupunta roon. Sagot ni O'Keefe, may sikat daw na paligsahan ng labanan ng baboy sa isang probinsya sa China, at dahil miyembro si Beck ng unang hanay, tiyak na mananalo raw siya roon. Nagalit ng husto si Beck at napaisip kung niloloko ba siya ng kasama niya, akala ba talaga nito ay baboy siya. Napansin iyon ni O'Keefe at napabuntong hininga, sabing sayang. Mas lalo pang nag-init ang ulo ni Beck at nagsimulang manginig sa galit, iniisip na parang wala lang sa lahat ang nangyayari sa kanya. Kumakalat na ang tsismis sa sangay at pinagtatawanan siya ng mga tao. May mga kumpanya ng karne ng baboy na nakikipag-ugnayan pa sa kanya para sa mga patalastas. Sinigawan niya ang lahat, tinatanong kung talagang nakakatawa ba ito at kung talagang natutuwa sila sa kalagayan niya. Tiningnan siya ni O'Keefe at sinabi na kahit ganoon ang itsura niya, hindi naman nawawala ang trabaho niya. Wala na rin daw siyang natitirang araw ng bakasyon, kaya hindi siya pwedeng i-exempt sa mga misyon. Kinabahan si Beck at napaisip kung anong klaseng baliw na trabaho ito. Gusto ba talaga ng kasama niya na lumaban siya sa katawang ganoon? Napansin ni O'Keefe na may mga taong nanunood, kaya binuhat niya ang baboy na kasama at ibinigay sa mga sundalong nandoon. Habang dinadala siya palayo, sinabi ni O'Keefe na inilagay muna siya ng tagapamahala ng sangay sa standby dahil wala na raw siya sa frontline ng labanan. Tinanong pa niya ang munting baboy kung akala ba nito maloloko siya.
dahil bilang isang uri ng scout, nakikita niyang buo pa rin ang pisikal na kakayahan ni Beck. Ibig sabihin, kahit itulak-tulak siya sa mga operasyon, may silbi pa rin siya sa kung saan. Dagdag pa niya, kung lalala ang sitwasyon, pwede raw gumamit si Beck ng salpok ng katawan para makaakit ng atensyon ng kalaban at magsilbing panangga. Nananagoy si Beck at nakiusap sa mga taong humahawak sa kanya na pakawalan siya, tinatanong kung nababaliw na ba ang mga ito. Ipinahayag ng unang hanay na si Baboy na Beck ay itinalaga sa mga misyon ng pagsupil sa mga tarangkahan. Pagkalipas ng 2 araw, sa restaurant, bumukas ang pinto at nagulat ang mga tao. Dumating sina O'Keefe at Beck. Ngunit si Beck ay muling kumpiyansa, at namangha ang mga tao, Baboy na Beck, daw iyon. Kaya nagsimulang magkuhanan ng litrato, sinasabing ang cute raw niya kaya gusto nilang magpa-picture. Tinanong ni O'Keefe ang bida kung narinig na ba nito ang balita, dahil patok na patok pa rin daw si Beck hanggang ngayon. Hindi maintindihan ni Wu kung paano nangyari iyon at sinabing, oo, narinig ko na ang lahat ng balita. Sinabi ni O'Keefe na noong una, wala talagang kakayahan ang kasama niya para makaakit ng atensyon ng mga halimaw, pero sa kung anong dahilan, sa kanya lang nakatuon ang tingin ng buong grupo ng kalaban. Ang karaniwang taktika ng grupo ni Beck at O'Keefe ay nasa unahan si Beck, habang si O'Keefe at ang iba pa ang sumusuporta mula sa likuran. Ang problema nga lang, wala namang kakayahang pangpanangga si Beck. Ngunit nang maging munting baboy, si Beck, lumiit man ang katawan niya, napanatili niya ang liksi. Ang tanging nagagawa niya ay tumakbo at umiwas. Hindi inaasahan, naging usap-usap siya at naging tampok na halimbawa ng pinakamahusay na panangga sa pag-iwas. Kapag nakita ng mga halimaw si Beck, diretso silang sumusugod na parang naaakit, at ni minsan ay hindi nawawala ang atensyon nila sa kanya. Napabuntong hininga si Sang Woo at naisip na kahit papaano, may consistency pa rin ang nangyayari. Ang baboy ni Lovey ay may likas na katangiang maglabas ng napakasarap na amoy, pero para sa mga halimaw, iba ang pakiramdam nito. Para bang ang pinakamasarap na biktima ay tumatakbong nasa harap mismo nila, naglalabas ng amoy na hindi nila matanggihan, kaya natural lang na maakit sila kay Beck. Muling kinausap ni O'Keefe si Woo at sinabi na ang gusto niyang iparating ay narinig daw niyang mananatili sa anyong iyon si Beck ng 1 o 2 araw. Kinumpirma iyon ng bida at tinanong kung bakit niya binabanggit. Medyo nahiya si O'Keefe at nagtanong kung may paraan bang pahabain pa ang tagal ng pagiging ganoon ni Beck. Nagulat si Sang Woo at tinanong kung bakit ganito ang sinasabi niya. Ipinaliwanag ni O'Keefe na gustong pag-aralan ng mga mananaliksik ng isak ang kasalukuyang amoy ni Beck, at kung magtagumpay silang gawing pang-akit sa halimaw, ang amoy na iyon, maaari nitong baguhin ang buong paraan ng pakikipaglaban. Napaisip ang bida na ito ang klase ng ideyang hinding-hindi maiisip ng karaniwang tao sa mundo, mga ideyang lumalabas lang kapag hindi ka nakakulong sa mga lumang pananaw. Muli siyang napabuntong hininga at marahang nagsalita, sinabing wala talagang ibang paraan at hindi niya ito inirerekomenda. Pero dahil nagtatanong si O'Keefe, sasabihin na rin niya ang alam niya. Natuwa si O'Keefe at nagpasalamat. Lumapit ang bida sa tainga ni O'Keefe at marahang nagsalita, sinabing makinig siyang mabuti dahil ang paraan para manatiling nasa anyong baboy si Beck ay, nang marinig ni O'Keefe ang pamamaraan, napamulat siya sa gulat at naisip na sobrang madumi at kaiyahiya ang paraang iyon. Samantala, sa sentro ng pananaliksik ng isak, namamangha ang mga mananaliksik habang inoobserbahan ang lahat ng datos. Hindi sila makapaniwalang ganoon kaepektibo ang amoy ng baboy sa pag-akit ng mga halimaw, at nagbibiro pa ang ilan na dapat na itong tawaging pheromone ni Baboy Beck dahil sa tindi ng epekto. May isang nagtaka kung bakit epektibo ito kahit sa mga halimaw na walang ilong. May sumagot na ibig sabihin, hindi lang amoy ang epekto nito, may impluwensya rin ito sa paningin. Ang mismong anyo ng baboy ay parang sobrang siyentipiko ang disenyo. Marami pa ring hindi maipaliwanag,
at nakakahiyang matawag silang mga eksperto kung ganito. May isa pang nalungkot at nagsabing sa dami ng suportang natatanggap nila, dapat sana'y may malinaw na resulta na, lalo na't binigyang diin ng Pangulo na kailangang magtagumpay ang pananaliksik dahil kapag natapos ito, maaari nitong punan ang pinakakulang na papel sa labanan, ang panangga. Kaya makatuwiran lang na gastusan ito ng napakalaki. Ngunit kahit pinagsama-sama na ang napakaraming mahuhusay na isip, wala pa ring konkretong bunga. Sa huli, napaisip sila kung mahika na naman ba ang sagot, ang mortal na kalaban ng agham mula sa kabilang mundo. Aminado silang wala ng ibang paraan, gusto man o hindi, kakailanganin nila ang tulong ng mga gumagamit ng mahika. Kaso, aabutin iyon ng panahon, at may isa pang problema, limitado ang pananatili ni Beck sa anyong baboy. May isang mananaliksik na nagsabing huwag mag-alala dahil nalutas na raw ang problemang iyon. Bumalik sa sangay, nakaupo mag-isa si O'Keefe at halatang nag-iisip ng malalim. Sinabi niyang hindi na niya kinakaya ang sitwasyon. Maya-maya, may lumapit sa kanya. Inalok siya ni Yong Han ng sigarilyo at tinanong kung gusto niyang manigarilyo. Nag-usap ang dalawa. Tinanong ni O'Keefe kung ano na ang sabi ng pangkat ng pananaliksik at kung hanggang kailan pa nila kailangang ituloy ang ganitong pagpapanggap. Pagod na sumagot si Yong Han na kailangan pa nilang magtiis hanggang makarating ang salamangkero mula sa kabila ng karagatan at makasali sa pangkat ng pananaliksik. Napabuntong hininga si O'Keefe at nagbiro na kung magpapatuloy pa ito, makakalbo na rin siya. Nalungkot si Yong Han at sinabing siya nga, unti-unti nang nalalagas ang buhok, at tinanong pa kung nakikita ni O'Keefe ang mga nalilipad na hibla. Tinanong pa niya kung iyon na ba talaga ang nag-iisang paraan. Sinagot ni O'Keefe na kung ang bida mismo ang nagsabi, malamang iyon na nga ang tanging paraan. Bigla silang nakarinig ng malakas na ingay. Napalingon si Yong Han na halatang inis dahil alam na niya kung tungkol saan iyon. Lahat ng nasa loob ay tila pinupuri at binubunyi ang baboy. Dahil sa baboy na iyon, nangyayari ang lahat ng ito sa kanya. Nilabag ni Beck ang bawal at kumain ng sobra, kaya tinamaan siya ng alamat na sumpa. Paano raw nababasag ang sumpa? Nakakagulat na simple, 2 araw na pag-aayuno at same time na pagninilay sa sariling pagkakamali. Ang diwa ng sumpa ay parusahan ang kaiabangan ng mga taong naglalakas loob suwiin ang mga Diyos. Kapag inamin ng tao ang pagkakamali niya, karaniwang humuhupa ang galit ng Diyos. Paano naman pinananatili ang sumpa? Madali rin, huwag hayaang makapagnilay ang biktima. Palaging purihin, suportahan, at pakainin ang ego niya. Nena si O'Keefe at napasigaw sa tagapamahala ng sangay na hindi na niya ito kaya. Dahil tuwing pinupuri niya si Beck, pakiramdam niya ay parang may gumagapang na ipis sa buong katawan niya. Sinabi ni Yong Han na pare-pareho lang ang pakiramdam ng lahat. Itinuro pa niya na minamasahe siya ngayon ni Ji Han sa balikat at ginagawa niya ang lahat para lang makatiis. Tinanong ni O'Keefe kung pinilit ba niya iyon, pero sagot ni Yong Han, voluntaryo raw iyon at ano pa nga ba ang magagawa niya, mukha namang epektibo. Inilagay ng tagapamahala ng sangay ang kamay niya sa balikat ni O'Keefe at sinabing kahit na ganoon, siya ang pinakamahalagang tao para gumana ang planong ito, at tinanong kung nauunawaan niya iyon. Naiinis pa rin si O'Keefe at sinabing ayaw na niyang intindihin. Ipinilit ni Yong Han na kailangan niya si O'Keefe sa tabi niya dahil partikular na gustong-gusto ng baboy ang mga papuri niya. Ang pangalawang pinaka-epektibong tao raw ay ang ahente. Sumagot si O'Keefe na kung ganoon din lang at nandyan naman ang tagapamahala, pwede na siyang umalis. Nagalit si Yong Han at tinanong kung kailangan pa ba niyang gamitin ang awtoridad para pilitin siya. Hindi sumagot si O'Keefe, huminga lang siya ng malalim at bamulong, isang walang katapusang bangungot ito. Sumang-ayon ang tagapamahala sa kanya, pero kahit ganoon, itinuloy pa rin nila ang plano. Makalipas ang ilang araw, dumating ang taong hinihintay nila. Namangha si Yong Han at sinabi niyang hindi niya akalaing may ipapadalang kasing tindi ng antas niya para sa pananaliksik na ito, at malinaw na seryosong-seryoso ang Pangulo sa proyektong ito.
Ngumiti ang bagong dating at nagpakilala. Isa raw siyang ika-13 ranggo ng unang organ, kilala bilang taga-lamon ng kaluluwa. Tinanong ni Yong-han kung maaari na ba silang dumiretso sa punto. Sinabi ng salamangkero na ang susi ng lahat ay nasa sumpa, dahil kahit gaano ito kahalaga, ito ay kapangyarihang banal. Medyo nalito ang tagapamahala at tinanong kung ang tinutukoy niya ay kapangyarihan ng isang Diyos. Tumango ang salamangkero at ipinaliwanag na kung hindi mo kayang talunin ang isang Diyos sa labanan, kailangan mo itong kausapin at hikayatin ng napakaingat. Tinanong ni Yong-han kung ang ibig ba niyang sabihin ay ang paggalaw o pagmamanipula sa sumpa. Sinagot ng salamangkero na mahirap itong unawain kung hindi ka bihasa sa mahika. Dagdag pa niya, ang epekto ng samyu mula sa baboy ay maaaring kunin at gawing isang sangkap, pero ibang usapan ang ipaliwanag at kopyahin ang mismong istruktura nito. Sa pagdating ng salamangkero, biglang bumilis ang progreso ng pananaliksik. Dinaglaon, nagawa ng pangkat na maestruktura at ma-extract ang samyu ng baboy, pati na rin ang paggaya sa anyo ng baboy na lavas na kusang humihila ng atensyon ng mga halimaw. Sinimulan din nilang bumuo ng mga pain, mga hugis katawang manika na puno ng samyu para iligaw ang mga halimaw. Sa wakas, natapos ang proyekto na nagmula kay Pig Beck. Ang opisyal na pangalan ng imbensyon, lobo ng pag-akit ni Beck. Kinilala ang mga mananaliksik at mga mangangaso mula sa Sektor A sa kanilang ambag at binigyan ng malaking gantimpala ng Pangulo. Maliban sa isang tao, si Beck, litong-lito pa rin siya at nagrereklamo kung bakit parang sila ang ginantimpalaan gayong siya ang ginamit sa pananaliksik, kaya dapat daw siya ang pinakapinapaboran. Tinignan siya ni O'Keefe at tinukso, sinasabing marunong na palang magsalita ang baboy, patuloy pa ang asar niya. Kunwari nagkamali siya at inakalang baboy pa rin si Beck dahil sobrang taba nito, at tinanong kung bakit hindi man lang siya magbawas ng timbang.